Hello guys, magandang araw. Sa video na ito po ay ating mapakinggan ang ating mahal na Pangulo na dating si Rodrigo Duterte sa kanyang mga sasabihin. Ito po ay patungkol doon sa nangyaring paghuli, pag-serve ng warrant ni Apollo C. Kibuloy doon sa kanyang Kingdom of Jesus Christ doon po sa Davao. So ito po ay maiksi lang naman pero makabuluhan pong ating mapakinggan dahil dito para ba siyang inilaglag na niya si Pastor Apollo C. Kibuloy at marami tayong matutunan dahil sa marami niyang mga sinasabi. Upang hindi na po tayo magtagal mga kababayan, atin po siyang pakinggan. You know, as a lawyer, I would say that you can go to court and fix your case and post a bail bond. That would be an option. But if you do not think that you will get a fair deal with this administration, because you have been talking about Marcos and everything, huwag kang lumabas dyan sa Tamayong. Nandyan lang yan sa Tamayong. Malaki lang ang Tamayong. Alam mo, ganito yan. Let me educate all of you. Ang Tamayong malaki yan, sa loob maraming bahay. Make sure na sa isang bahay nandyan siya. Because for every bahay, it should be a different search. Hindi mo pwede ma-search ang bahay na yan at maghanap ka kay Pastor Kibuloy. You would have to get another writ. Iba-iba yan. Marami ang bahay na yan. So, mag-ikot siya dyan, maghabulan kayo. By the time na matapos na napagod ka na, you will become a member of the Jesus Christ. The Kingdom of Jesus Christ. Alam mo, ang buhay ng tao, tayo naman simple lang eh. Katoliko, trabaho tayo, prayer, that someday, pag namatay tayo, kaawaan Diyos, punta tayo ng langit. Di ba? O gusto ninyo sa impyerno? Impyerno ang gusto ninyo? Bahala kayo. Ngayon, kahanap ninyo, hindi ninyo mahanap. It's ewan ko, Tamayong malapit dyan na malaki ang Tamayong. Malaking malaki. Follow-up, Mayor, may mga speculation kasi that someone is Nasa aking bahay ko. studying, Look, kain mo ako magkatapos, mag-uwi ako. Sama tayo doon sa bahay ko. And if you can find Kibuloy there, I'm raising the ante. Ano ba magkano bibili nga 100? I'll make it 200,000. Or 300. Or even 500. Ibuhos ko na lang yung pera ko para maligaya kayo kung makita niyo siguro sa bahay ko. Okay, Pastor, ikaw naman ang wanted. Huwag mo akong damahin dito. Prosecutor ako tapos you were designated mayor as administrator of Pastor Kibuloy's properties. Is this true?
Nalipat ko na sa lahat ko. Sa pangalan mo, gusto ka? Ano? Saan mo gusto yung parte dyan na ano? Bigyan kita. So, totoo yun, Mayor. Administrator, in the sense that when he is not around, ngayon, probably in hiding, so yung somebody has to see the management of the kingdom, to preserve the kingdom, not to go into waste. Sayang, nandyan yan. Kingdom of God yan. Bakit mo yan? Clarification na, Mayor, the properties in the church also. As a matter of fact, may tulugan ako dyan sa kingdom. Sa likod ng parang kapilya nila. May kwarto ako doon. Gusto kong pumunta doon ngayon. Kasama lang kailangan ko. Babae. Thank you, Ruth. Alan, nakakipangtanga pa? Okay. Loob lang sa gikuha ni Ma'am Ruth. But, Mayor, are you also convinced na possible itong sinasabi ni Pastor na may extraordinary rendition na mangyari kapag kasi makapagita? Well, hindi ko masyado pinag-aralan dyan kasi American law yan. But it is possible may rendition. Pero tingin ko, we will post a ban at talagang kung available, kung hindi available, remains fugitive. Pero pag available, tapos he gets his liberty. I don't think that there will be at sabi ko naman sa kanya, huwag ka maniwala niya merindisyo ng Amerika. At kung meron lang, tawagan mo ako. So you'll advise him to come to the open? Again? You advise him to surrender, if that is so. You would advise him to surrender if that is so, na wala rendition na mangyari. Wala ako kasi pastor naman, edukado na tao. Alam naman niya na ano. Hindi kami nag-istorya ng buhay niya. About arrest and everything. Kung anong gusto niya sa buhay niya, okay lang. Ngayon, tanongin ninyo ako, saan si pastor? Gusto niyo malaman talaga? Yes. Ewan ko, pag ano lang siya, tama yung, yan lang naman ang refuge niya, sanctuary. Wala man siya ibang bahay. Yan lang. Tama yung ano. Wala akong nalaman na ano. He is comfortable in his tamayong sanctuary or itong kingdom compound niya dyan sa airport banda. Frankly, yan talaga ang nalangan ko. Na kung nakapunta na siya ng Manila, kung saan na lugar, wala akong alam kung may mga bahay siya doon. And I must profess my ignorance. Is it possible that you will also be assassinated? Ano ko? Assassinated because extraordinary rendition. He said that it's possible that he will either be abducted or assassinated. Do you think that it's possible? Maybe because he's hiding. That is his belief. But why would the U.S. want to kill him?
I don't know. Ay, bahala. Thank you, Jermelina. Last two questions na Mayor from Sheila Lisondra of the XRP and then Maya Mayor, Padillo. when was the last time you talked with the pastor? Again, When was the last time you talked with pastor? kanina. Is it possible po na sa inyo siya mag-surrender? Hindi ko siya tatanggap eh. Hindi ako ang authority. Hindi na ako dadala ng warrant. Mag-ask ng help po siya sa inyo po. We had dinner downtown kanina. Hindi naman kilala isa sa mga restaurants. Thank you, Sheila. At saka walang pakialam yung mga waiter, basta magbayad ka lang. Maya Padillo, Mayor. Okay, pastor, ikaw naman ang wanted. Huwag mo akong damahin dito. Prosecutor ako tapos So yan po mga kapatid ang maiksing video nating napakinggan sa pagkakataong ito. At akin lang po may dagdag dito bilang isang pakiusap na rin ayon sa mga sinasabi ng ating dating Pangulong si Pangulong Rodrigo Duterte patungkol po dito sa kalagayan ngayon sa kaso na kinakaharap ni Apollo C. Kibuloy. Ang akin lang namang pakiusap din, sa ngalang ako din naman ay isang Pilipino, kapwa niya Pilipino, nandito tayo sa Pilipinas, bilang mapagmahal din naman sa isang kapayapaan, na kung po pwede lang sana, alang-alang sa ikaliligtas ng marami at wala ng mga untoward incident pang mangyayari, dahil siyempre hinahanap siya na ngayon ng marami, lalo na sa mga otoridad, ay sumurinder na lang siya ng mapayapa. Ito naman ay aking suggestion, dahil kung ating balikan ang mga kasaysayan ng mga nagdaang panahon dito po sa parte ng Surigao, na kagaya din naman sa pangyayaring ito na ang taong hinahanap ng mga otoridad, kagaya dito sa benevolent chart, dito sa PBMA, na pinangungunahan or pinamumunuan nila ni Mr. Eclio, ay nagkaroon po ng hindi magandang pangyari. Maraming buhay ang naibuwis dahil lamang na ayaw nilang isurrender or ayaw sumurrender sa kanino man dapat na makuha ng ating mga otoridad. Higit sa lahat, yun na nga si Mr. Eclio. Nangyari na marami pong nadamay na mga buhay. Yun naman po ay akin. Wala naman tayo dito ang karapatang magsalita, pero sa ngalang tayo isang kasama or mga kababayang Pilipino nagmamahal sa katahimikan at sa kaayusan, at nananalangin na sana po ay mapayapa ang huli or ang pinakadulo ng pangyaring ito, ay sana magpakita ng mapayapa ang Pastor Apollo C. Kibuloy. Siyempre, ang lahat naman idadaan natin sa proseso, sa legal na paraan, upang wala na pong ibang madamay na maraming tao, walang maperwisyong mga kung sino man dyan, higit sa lahat sa mga taong gustong humuli sa kanya. Bakit hulihin? Dahil nga naman mayroon siyang paglabag sa batas, ayon din naman sa batas ng Pilipinas. Hindi lang naman dito, maging sa batas din naman ng ibang bansa kagaya ng Amerika. Yun lamang po ang akin. Sana po magtapos ang pangyayaring ito sa isang mapayapang paraan. At sana nga po maisipan ng ating mahal na kababayan na si Pastor Apollo C. Kibuloy na i-surrender na lang niya ang kanyang sarili sa mga otoridad at wala nang madamay ng sino man, pati nga ang kanyang mga kabarangay, ka-kingdom, kapananampalataya at sa mga kanyang nasasakupan, higit sa lahat sa mga taong kinaukulan. Yun lamang po ang aking concern dito. At hanggang dito na lang po ang ating gagawing reaksyon ukol sa mga sinasabi ng ating dating Pangulong si Rodrigo Duterte patungkol din naman sa nangyari na pag-serve ng warrant of arrest dito kay Apollo C. Kibuloy doon sa kanyang kaharian sa May Davao. Ito po ang inyong lingkod mga kababayan,
nagsasabi sa atin na or sa inyo. Magandang araw, mag-ingat lang po. Sana po'y nasa isang ligtas tayo ng kalagayan sa pamamagitan at sa paggabay ng ating mahal na Panginoon. Magandang araw at bye-bye na po.